Ito yung fuse. Ano bang trabaho nitong fuse, mga kasmash? Ang trabaho nitong fuse na to is importante kasi dito niya nililimitahan yung pagpasok at paglabas ng kuryente sa ating motor. Once na nasira to, mawawala yung power ng inyong motor at hihina ang supply ng kuryente. Ano nga ba ang sign kung sira na ang iyong fuse? Yan. Sign number 1 is ayaw gumana yung push start nyo tulad nito. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Number 1, ayaw gumana ang push start pag sira ang fuse. I-open ko. Open siya, mga kasmash, pero ayaw gumana ang fuse. Sign number 2 naman, ayun, nakikita nyo na walang ilaw yung neutral light nyo. Ibig sabihin sira yung fuse nyo. Sign number 2 yan. Sign number 3 naman is pag kinikstart mo is parang namamatay-matay yung neutral light mo. Ito, papakita ko sa inyo. So yun, mga kasmash, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang namamatay-matay. Yan. Mahina yung supply ng kuryente. Tapos sign number 4, yung ilaw ng headlight mo mahina. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Kung napapansin nyo, mga kasmash, parang kumikislap-kislap yung ilaw. Ibig sabihin sira yung fuse nyo. Yan. Sign number 5 is yung flasher. Mabagal yung pag blink nya. So yun, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi siya nagbe-blink. Ibig sabihin sira yan. Ayan. Sign number 6 naman, pag pinindot mo tong push start, may naririnig kang parang tunog o lagitik sa iyong makina. Ito, paparinig ko sa inyo. So yun, mga kasmash, ayun yung mga sign na sira yung fuse mo. Yan. Tapos yung last sign is tignan natin yung fuse para makita nyo kung ano yung sinasabi ko na last sign na sira na yung fuse mo. Pinakamadaling paraan para makita na sira na yung fuse mo. So yun, papakita ko sa inyo. So yun, mga kasmash, dito mo pala makikita yung fuse ng inyong motor. Tanggalin nyo lang tong takip ng battery. So yun, mga kasmash, tanggalin lang natin to. Ito pala, yan. Yan siya, mga kasmash. Itong nasa labas is yung fuse box na tinatawag. Fuse box lang to. Itong kulay puti. Yan. Fuse box ang tawag yan, mga kasmash. Tapos yung nasa loob ang tinatawag nating fuse. Hugutin ko. Ito ang fuse box. Yan.
Yan siya mga kasmash, yung tinatawag na fuse. Ito yung sign na sinasabi ko sa inyo. Pinakamadaling makita na sign. Kung napapansin nyo mga kasmash, wait, focus ko. So yun, kung napapansin nyo mga kasmash, putol na yung parang wire na nakakonekta sa dalawang pin. Nakita niya yung putol na yan mga paps. Ibig sabihin, sira na yung fuse nyo. Ang cause pala ng pagkasira ng fuse is overload ng accessory or short circuit. Kaya nga sabi ko sa inyo, nililimitan nitong fuse yung pagpasok ng kuryente at paglabas. So yun, nakita nyo na yung sirang fuse. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung gumagana na fuse. Ito siya mga paps. Yan, wait lang, focus ko. Yan. Kung napapansin nyo mga paps, hindi putol yung bagong fuse kumpara dun sa pinakita ko kanina putol. Ito, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba nilang dalawa. So ayun mga kasmash, ito pala yung pagkakaiba ng sira sa hindi. Ito yung sira. Kung napapansin nyo, putol yung parang yan, parang putol yan. Ibig sabihin sira yan. Pagbuo yan mga paps, hindi sira yan. Yan ang pagkakaiba ng sira sa hindi. So ayun mga kasmash, ang solusyon pala nitong pag sira yung fuse mo, walang dumadaloy na kuryente sa motor mo. Yung ano pala nito, amperes ba yun? 10. Ito, 10 siya. Yan. 10 siya mga 10 siya mga kasmash. Stuck lang kasi yung motor ko kaya 10. Kung magdadagdag kayo, dapat make sure na alam nyo kung gaano kalakas yung idadagdag nyong kuryente. Kasi once na nag-overload yan, masisira yung fuse nyo, magagaya siya dito. Yan. Mapuputol tong fuse nyo pag nag-overload or short circuit. Kaya kung ano yung recommend sa motor nyo, yun na lang yung ilagay ninyo para safe yung motor nyo. Yan. Yung solusyon pala nito is papalitan nyo lang yung sirang fuse ng bagong fuse. Make sure na lagi kayong may ekstrang dala na ganito pag bumabiyahe kayo. Pag wala kayong dala, baka mahirapan kayo sa pagbiyahe, mas lalo na paggabi kasi mahina nga yung ilaw ng headlight natin. Pag sira yung fuse, mahina din yung flasher. So yun, recommend ko bumili kayo ng isa o dalawang extra na ganito pag biyahe kayo. So yun, papalitan ko na siya, makikita nyo kung gumana nga ba. At saka recommend ko, wag muna kayo agad-agad pupunta sa mekaniko pag ayaw gumana ng push start nyo, tsaka mahina headlight nyo, tsaka walang kuryente. Check nyo muna yung fuse nyo kung gumagana, kasi kadalasan fuse lang naman yung sira kaya ayaw umandar. So yun, ikakabit ko na siya. So ayun mga kasmash, napalitan ko na siya. Pag napalitan nyo na yan, may power na yan, automatic na yan. Ayan.
yung price pala nito sa mga motor shop, umaabot siya ng 10 to 15 pesos. Mura lang naman siya, kaya bumili na kayo para in case na masira o mag-overload yung motor nyo or mag short circuit, meron na kayo agad-agad extra. Hindi na kayo problema. So ayun mga kasmash, napalitan ko na yung fuse natin. Papakita ko sa inyo na gumagana na yung push start headlight flasher, tsaka umiilaw na rin yung neutral light nyo. I-on ko na mga kasmash. Yun nga lang yung problema, yung fuse flasher. Yun mga kasmash, hindi na siya tulad nung nauna na sira yung fuse, mahina yung kuryente. Tapos gumagana na rin itong push start nya. Tapos yung headlight nya malakas na kumpara sa una. Tsaka iba na rin yung tunog ng push start pag pinipindot ninyo. So yun mga kasmash, sana nakatulong ako sa inyo. Kung di ka pa nakalike sa aking channel, please click subscribe, click the notification bell, like and share. So yun, ride safe. Maraming salamat.